Okay, let's continue our pinag-aaralan natin. Again, we are doon tayo sa worry-free life. Nandun tayo sa rest, okay? Mag-rest tayo. Last week, kung naalala nyo, ang ating pinag-aralan ay rest and receive. Di ba si Mary na nagpapahinga pero tumatanggap. Di ba masarap yun? Isn't God good? So ngayon naman, let us learn paano ba kumuha, taking from the Lord. Amen? Let us rest and take. Well, it's just simple. Taking from the Lord is by faith. It is using your faith. That's why Sunday after Sunday, even sa mga personal devotions nyo or may mga pinanood kayo, okay, let me just remind you, please be careful what you are watching on YouTube. Hindi po lahat doon na mga preacher ay nagtuturo ng grace, okay? Malalaman nyo naman yan eh. Pag ang tinuturo ay dapat gawin mo muna to para ito gawin ng Diyos sa iyo. So alam mo na yon, okay? But anyway, if you really are, sobrang madami pong resources sa YouTube. So pili-piliin na lang po natin yung papanoorin natin. So we are always of course, mga locals natin, Pastor June, of course, and the pastors in Faith Center. Kung gusto mo imported, so nandiyan si Joseph Prince. Kung gusto mo ng American, nandiyan si Creflo Dollar, si Gregory Dicao, and then Joel Austin. But in anyway, everyone is being used by God. Basta may word, okay? Yung iba kasi napapansin ko lang ng mga pastor na nagsishare na sa YouTube pa, hindi nagko-quote ng scripture. Okay? O mag-quote man, hindi nagbubukas ng Bible. Well, si Joel kasi baka nagmamadali kasi sila. Pero may kino-quote naman siya. Pero there are some na opinion niya lang yung sinasabi niya. So, be of that. So, wag mo kukunin yung opinion niya lang yun eh. Walang salita ng Diyos, di ba? And I saw also di po tayo naninira, but I saw also one of this pastor na na siya ngayon, na may isa pang nag-share na sister, hindi ko na lang na-PM si sister. Siya, yung mga life, it's good naman, yung mga life, yung mga advice sa buhay-buhay. Kaya lang, ba, pastor? Asan ang scripture dyan? But anyway, be careful. So today, at ating pag-aaralan lang naman ay dalawang tao. Last week, pinag-aaralan natin si Martha and Mary, and then nakarating tayo kay Ruth. Okay? Now, ito naman yung account nung Jesus meeting the Samaritan woman. Okay? Now, alam natin ang story para to give you a background. Yan natin pupuntahan isa-isa because it is in John chapter 4. Mamaya pupuntahan na lang natin what took place. Ano nangyari? Paano siya nakapahinga at nakakuha sa Panginoon. Now, we know the story. Ang gusto ko lang naman unang puntuhan dito is, this is very, very, ang tawag dito, nakaka-bless sapagkat sabi po ng Bible, hindi naman siya pupunta supposedly si Jesus doon sa Samaria. Di ba na, if you recall, I shared it with you, ganito po ang Samaria. It's like from here, Monumento to Divisoria. Sa Monumento to Divisoria, marami tayong way, di ba, Wilson? Meron tayo pwede sa Avenida, pwede tayo dun from you doon, no? Tama? Anong tawag doon sa lugar niya, doon sa kalye niya? Sa Imabini, sa Mercia. C3, di ba? Meron doon. So, meron din kung galing naman doon sa Quezon City, mga ganon. So, si Jesus and the Samaritans, the Jews and the Samaritans, meron silang quote-unquote bad blood. So, hindi ko, I think I have shared some time, but you can see there, sinabi nung writer, okay, let's go na lang muna. Miss May, John 4 verse 1, therefore when the Lord knew that the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself. So, the thing is, umiinit na ang Panginoon, sumisikat na siya, nagagalit na yung mga religious leaders sa kanya. Verse 3, He left Judea and departed again to Galilee. So, dapat Judea to Galilee eh. Now, hindi dapat didadaanan ng Samaria, iniiwasan nila yan. Kasi nga, alam mo yon, parang I don't know if it's what you call it, racial discrimination, whatever. Pero sabi ng Bible in verse 4, kunin mo to, para sa ito, He needed to go through Samaria. Sa ibang translation, but he must needs. So, the Lord Jesus was led by the Holy Spirit to go to Samaria. Why? May babae doon. Isn't it good? Alam ng Diyos kung kailan paparatingin sa iyo yung tamang tao, sa tamang oras, sa tamang lugar. So the woman didn't know about it. Di alam ng babae. So I think this was orchestrated by the Holy Spirit and the Lord Jesus just following the lead of the Holy Spirit.
Kasi ganito yan, naglalakad lang ang Panginoon. So walking really is very, very good for the health. No, Brother Wilson? Walking. Ang Panginoon, wala siyang, walang service, walang kabayo, walang kalesa, walking by foot. So sabi diyan, he needed to go through Samaria. Malalaman natin bakit kailangan niyang pumunta sa Samaria. Verse 5, so he came to a city of Samaria which is called Sychar, near the plot of ground that Jacob gave to his son Joseph. So dinescribe yung lugar, dinescribe yung eksena. Nandun daw, verse 6, Jacob's well was there. Okay? So mayroong, balon. At syempre, pag may balon, may water. Jesus therefore, okay, being wearied, pagod na pagod ang Panginoon. Pagod na pagod na pagod. Parang may TikTok yun. Pagod na pagod na pagod. Being wearied from His journey. Napapagod ka ba? Jesus in His human form, He walked on earth as a man. Napapagod ang Panginoon. Kumakain din siya. Pero hindi siya nagre-reklamo kagaya ko. Okay. Sat thus by the well. Napapagod eh. Pag napapagod ka, papahinga, right? Okay. So, Elena, sa luto-luto, are you still cooking sa continue? Oh, nakapagod yun. Sobrang nakakapagod. Anong ginagawa mo para mapahinga? Muupo. Hindi ka naman nakaupo pa nagluluto eh, di ba? Tama? Oh. Uupo. Ay, pumuna ako. Pagod na pagod ako eh. So, Jesus was on that same note. And it was about the 6th hour. Anong oras ang 6th hour? 12:00 ng tanghali. Naglakad sa kainitan ng araw, napagod, umupo. Okay? So kung ganyang nainitan ka, napagod ka, malamang uhaw, right? Gustong tubig. Wala siyang gagaya na lagyan natin ngayon. Wala siyang baon na ganyan. Okay. Verse 7. A woman of Samaria came to draw water. Enter the woman. Sabi mo ba, uy, nagkataon naman, coincidence naman, dumating yung babae. Hindi coincidence po ito. Siya po, actually, the woman was at that time, ang igiba ng tubig ate, umaga. Umaga o hapon. Walang umiigib ng 12:00 ng tanghali. So, alam ng Holy Spirit yon. That's why the Lord Jesus was led to that well on that hour. The woman, alam niya, pupunta siya doon para umigib, pero hindi niya alam, magre-rest siya sa kanyang kinakaharap sa buhay at makakatanggap siya, kukuha siya. Okay. So dumating ang babae. Bakit siya umiigib ng tanghaling tapat? Malalaman natin mamaya. Sabi ng Panginoon, give me a drink. Sabi, painom naman. Okay lang ba yun? Pagka, kahit di ba, whether sa school, pwede teacher, pwede po painom. Sabi, sige, kumuha ka dyan. Di ba? Kumuha ka ng baso. Hindi tayo nagdadamot when it comes to that. Tama ba? Now, that is the well. At siguro, wow, thank you naman, drinking water yung well. Well, yun ang umpisa ng conversation ng Panginoon. Sabi niya, nauuhaw siya. Pero alam niyo ba, ang totoo, ang nauuhaw, yung babae. So, the Lord Jesus was just starting a conversation. Sabi niya, painumin mo naman ako. And then, ito ang sagot. Kasi ito, verse 8, for His disciples, see, the Lord Jesus was walking from Judea, going to Galilee, pero passing through Samaria. Ang mga disciples, parang stopover. Okay? At nagugutom. Kaya bumili. Come to think of it, ngayon ko lang naisip. Let's say there are 12. 12 pa naman sila. Wala pa naman ng Judas. Let's say they are 12. Wala mo lang isa na iwan, nagbabantay sa master. It has to be like that. The Holy Spirit told them, walang maiiwang isa, lahat kayo bibili ng pagkain, ha? Para may kain ng master, hayaan nyo magpahinga dyan si Jesus dahil may magaganap. Okay, may pinaplano. Wow, I like that. Alam mo ba si Lord may pinaplano para sa'yo? O may ipinlano na para sa'yo? Na totoo naman na for your good and you will really like it. Looking forward ka dapat doon. Sabi mo sa katabi mo, maganda plano ni Lord sa'yo. Sobrang maganda. Alam mo yon, you have already the idea that it is good, it is maganda, pero not until talagang it manifested, wow, Lord! Wow! Ba't ako lang? Let's be excited. Huwag niyong aalisin ng excitement. Lagi kang mag-e-expect sa Panginoon. Okay?
Now, eto naman ang sagot ng ate mo, mingi lang ng tubig, di ba? Bakit ka sasagot ng ganito? Verse 9. Then the woman of Samaria said to him, how is that you? See, I told you, merong something sa Samaritans and the Jew. Paano naman yung ikaw, bakit alam niya na Jewish ang Panginoon? Maybe sa suot. Magkaiba na sila ng suot. But anyway, bakit ikaw bilang Hudyo, humihingi ka ng tubig sa aking Samaritana? And then the Bible said, for Jews, si John lang daw nagsabi nito, for Jews have no dealings with Samaritans. Verse 10, buti na lang, hindi siya pinansin ng Panginoon sa kanyang mema. Jesus answered and said to her, if you knew the gift of God, kung alam mo ang regalo ng Diyos, and who it is who says to you, give me a drink, at kung alam mo kung sino itong humihingi sa'yo ng tubig, you would have asked him. Baka ikaw pa nga humingi, at bibigyan ka niya ng living water. Sabi natin, living water. So, the Lord Jesus here was talking, ano lang yun, ginawa niyang point of, alam niyo, this is very, very wisdom. When you want to share the word to somebody that you love, most probably, mahal mo yan, kaya gusto mo makasama sa langit, right? Kumuha ka, humingi ka sa Panginoon ng point of reference. Alam mo yon? So you can start the conversation. Kasi hindi ka naman pwede ka to, uy, dapat ma-born again ka, hindi mo alam, mapupunta ka sa impyerno pag di ka tumagap sa... Wala makikinig sa'yo nun. So you ask God for wisdom kung ano yung ginagawa mo, and then, alam mo yon, it will come out naturally. Ang bilis-bilis lang makakapag-share ka ng salita ng Diyos. Now, sabi niya, the woman said, verse 11, though the Lord Jesus was not talking about physical water, living water So, yung babae, hindi pa rin niya makuha anong sinasabi ng Panginoon. Di ba may mga ganun tayong kausap minsan? Ang hinang mag-pick up. Di ba sabihin, loading, kaya ba today? Hindi ka maintindihan. Okay. Sabi ng babae, sir, wala ka naman pang salok, napakalalim ng balon na to. Sasabihin mo, sa saan ka kukuha ng sinasabi mong living water? So, sa natural lang kasi itong si ate mo. Now, ito pinasok na niya. Galing-galingan si ate. Verse 12. Are you greater than our father Jacob, who gave us the well and drank from it himself? Si Jacob daw nagtayo ng well na yun as well as his son and his livestock. 13. Jesus said to her, whoever drinks of this water will thirst again. Right? Kanina, ako yan, nauhaw ako. Kanina, uminom tayo. Maybe you had coffee, you had whatever, and then you drank water. Pero ngayon, parang nauhaw ka na. Kaya lahat may baon And water is important. So sabi ng Panginoon, yung kumukuha ng tubig dyan sa balon na yan, mauuhaw ulit. Okay? Pero sabi niya, verse 14, but whoever drinks of the water that sinabi ng Panginoon, I shall give him, will never thirst. Amen? Wow! Hindi ka na mauuhaw. But the water that I shall give him, yung binibigay sa atin ng Panginoon, will come in him a fountain of water springing up into everlasting life. Lord, ang lalim naman. Tubig lang tayo pinag-uusapan natin, di ba? Sabi siguro ng babae, ano ba naman ito? Tubig, everlasting life. Mag-i-spring ng fountain. So, ganun siya. Now, the woman said to him, naging interesado yung babae, Sir, give me this water. Eto na pa rin, natural pa rin ng babae. Bakit? Para hindi na ako mauhaw ulit. Para hindi na ako pupunta dito para umigib. So natural pa rin. Siyempre, di ba? Sino dito may gusto nang hindi ka araw-araw iigib? Hindi ka araw-araw bibili ng mineral water. Hindi ka araw-araw sasalok. May kilala nga akong ganyan, magpapalit lang ng mineral water. Di ba? Isa-isa lang dapat. Gusto niya dalawa. Kasi babalik pa daw, ang layo. Ang layo talaga. Dito lang sa kabila, Di ba malayo yun? Sayang naman ang biyahe. So gusto natin yun. Gusto ng babae yun. So bigyan mo naman ako ng tubig na yan. At alam niyo kung anong iniiwasan ng ate mo. Para hindi na ako magdodraw. Bakit? Kasi, kala nyo ngayon lang may marites. Kaya siya nandun ng alas 12 ng tanghali. Sikat ang ate nyo. Talk of the town siya. Ayaw niyang may makasabay. Ayaw niya nandun si Christina. Gusto ko ako lang. Gusto ko ako lang iigib. Kasi imemema niyo ko. Sobra na akong sikat. Kasi ikaw ba naman, alas 12 ng tanghali, iigib ka? At saka hindi yun ang oras ng igiban, ate. Pero bakit siya nandun? Kaya sabi niya, bigyan mo naman ako ng tubig na yan para di na ako babalik dito. Ako ko na lang my version. Para naman di na ako pagpiestahan dito ng mga babae. Lagi akong pinagpipiestahan. Kaya nga ako ngayong oras na to umigib para maiwasan sila. Iwas na iwas sa ate mo, pero hindi naman siya tumitigil whatever it is she's doing. Now, this is the
the breaking point. Verse 16. So parang sinakyan siya ng Panginoon, parang, sige, bibigyan kita ng tubig na to, pero go, call your husband and come here. So nagbigay lang sa Panginoon ng, sige, bibigyan kita ng tubig, pero tawagin mo muna yung asawa mo, bumalik ka dito. Siyempre ikaw, di ba? Elena, let's say, ikaw yun. Tawagin si Wilson. Susundin ko yung asawa ko. Gusto ko ng living water. Gusto kong hindi na ako mauuha ulit. Tama? That is if you are legally married to somebody. So, alam ng Panginoon ang sitwasyon ni ate mo. Mabuti naman, honest siya. Sabi niya, verse 17, the woman answered, said, I have no husband. Sabi niya, oh, single? Then sabi niya, wala akong asawa. Jesus said to her, you have well said. Sabi ng Panginoon, buti naman, alam mo, truth ka, honest ka. Sabi mo, wala kang asawa. Kasi, may nakalima ka na, ate. Ikaw kaya yung sabihan ngayon, nakalima ka na. At yung kasama mo ngayong pang-anim, hindi mo rin asawa. So, di ba parang, ay, ala, sino ito? Dapat makuha na. Actually, nakuha niya na nung sinabi ni Jesus. Kasi hindi sila magkakilala eh. Have you met someone like that? Sinabi yung personal mong buhay. Pero at this point in time, ang sabi ng babae, propeta to. Alam ang buhay ko. Alam niya na nakalima na ako. Kaya pala tanghali ka. Siguro, no? Parang imagine niyo lang yung mga, buti na lang si ate walang Facebook noon, no? Lagi na yan sa Facebook. Si pang na yan, whatever. So thank God for that. But anyway, for you have had 5 husbands, and the one whom you now have is not your husband. In that, you spoke truly. Talagang nagsasabi ka ng totoo. Thank God for that. You know what I'm getting from this is, you cannot, parang, when you are in the presence of God, you cannot lie. You can lie to somebody, you can lie to me, even to me. Halimbawa, nag-uusap tayo, no? Pwedeng magtago ka sa akin, pwedeng mag-deny ka sa akin, but when God, Jesus, on your harapan, face to face, di mo na mag-iisip, teka, mag-iisip ako, magsisinungaling ba ako? Alam niya. Kaya, she was commended. Tama ka naman dyan. Dito na niya naisip. Naisip niya, verse 19, I perceive that you are a prophet. So parang prophet ka kasi alam mo yung buhay ko, propeta pa lang ang sabi niya. Eto na ang pag-iba sa istorya. Ang pag-iba sa issue. Ang issue, 5 husband, 6 yung kasama, pero iniba, our fathers worship on this mountain. So nagsabi about worship. Kasi sabi niya propeta. So nag-isip ang babae, propeta, ibig sabihin, may connection sa Diyos, ibig sabihin, may connection sa relihiyon, may connection sa pananambahan. Kaya ang sinabi niya, kasi yung mga tatay namin, ayan, iniba na nililiko ng ate mo ang istorya. Pero ang Panginoon sobrang gracious. Buti na lang ulit, hindi ako yung kausap. Kasi kung ako yung kausap, walang ibahan ng issue. Diba? In-accommodate siya ng Panginoon. Wow, it's so loving, Jesus. In-accommodate siya ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, di ba sabi niya, siguro prophet ka, tapos pinasok niya yung worship. Sabi niya, kasi yung mga ninuno namin nagwo-worship dito, pero kayo, mga Jews, alam naman niya, kayo mga Jews, sabi niyo, dapat magwo-worship lang doon sa Jerusalem. So, nagkaroon siya ng conversation. In-accommodate siya ng Panginoon. Tama ka naman. Ito ang sinasabi niya. Yan, sabi niya, woman, verse 21, believe me, the hour is coming. Yun. Sabi ng Panginoon sa kanya, this is very, very good. You know, really, when you come to the Lord, you will find answer. At magkakaroon ka ng liunawan sa issue. If you are into something right now, this is for you, this is wisdom, go to the Lord. He will tell you, ito kasi yan. Isn't it nice? Isn't it exciting na pinapaliwanagan ka ng something na, matututo ka? Isn't it nice to be talking to someone na maalam? Alam mo yan? Yung natututo ka, kayo lang hahanapin nyo. Yung natututo ka, hindi yung nakakaalam ka lang ng mga hindi mo naman dapat malaman, maiinis ka lang. But this is, knowledge and wisdom. So sabi ng Panginoon, woman, believe me, the hour is coming when you will neither on this mountain nor in Jerusalem worship the Father. You worship. Yan, sabi ng Panginoon. Kasi ito pong, if you may want a little history of the Samaritans, ang Samaritans po, mixture po yan ng non-Jew at Jewish. Yan yung mga nag-asawa ng Jewish, yan, from other nation. So, mixture sila, pero kine-claim nila na believer din sila.
Pero sabi nga nila, kaya kilala niya si Jacob eh. At alam nila na may darating na Messiah. Okay. So sabi niya, you worship what you do not know. We know what we worship. And then sabi ng Panginoon, for salvation is of the Jews, which is true in a way, unang-una, ang kaligtasan para talaga sa kanila. And then it was open to us, non-Jewish. Okay? But the hour is coming. Ayan. And now is, sabi niya, dumating na nga siya, ang Panginoon eh. When the true worshipers will worship the Father in spirit and truth, because the Father is spirit. For the Father is seeking such to worship Him. God is spirit, see? And those who worship Him must worship in spirit and truth. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, it's good to be, you are coming here, we are having corporate worship, gathering together, praising and worship, sa kanta-kanta tayo and receiving the word. Pero hindi po tayo linggo lang tumatanggap at nagbabasa ng Bible, nakikinig ng salita ng Diyos at kumakanta. Sa inyong mga tahanan, lagi kayo nagpapatugtog ng mga worship songs natin. That is very, very good. Para kung ano man mga gustong pumasok na masamang espiritu sa bahay nyo, lalayas yan. So ito sinasabi ng Panginoon, you can worship God in spirit and in truth. So ibig sabihin kahit nasaan ka. Amen ba? This is very, very good. Kasi yung iba, di ba, di na ako nakakasimba, di na ako maka-worship. Tamang sumimba ka, tamang mag-worship ka. Kasi ang sinasabi lang natin, hindi ka makarating dito because of what you call this, ano tawag sa Tagal? Yung English? Yung reason mo is, tama naman. Ano bang magandang term doon? You have a valid reason for not coming over. Okay? So, if that is the case, you can worship there, where you are. And some of us, minsan, nag-out of town, nag-out of the country, you can worship anywhere. Minsan sa bahay niyo, sabi mo, ang ingay sa amin, sister, gulo ng mga bata, gulo ng mga ganyan. You can go to your room, you can go to CR. Talaga, sister? Sabi mo, ba't di ba alam ng Panginoon na nag-CR ka? Hindi ba alam na pa naliligo ka? Hindi ba alam ng Panginoon? Alam niya lahat. But anyway, okay. Now, verse 25, ayan. The woman said to him, I know that Messiah is coming, who is called Christ. So alam niya may parating na Messiah. Sabi niya, when He comes, He will tell us all things. Ayan. But, wow, verse 26, Jesus said to her, napaka-special naman itong babae na to. I who speak to you am He. So medyo ganun lang sila eh. Para mabilis lang sabi natin, alam ko pong darating ang Messiah, sasabihin niya sa amin ang lahat ng katotohanan pag dumating siya. Ano sabi ng Panginoon? Babae, ako na yung kausap mo. Wow, how about that? Jesus revealing Himself to you. Doon nagulat yung babae. Alam mo ba nangyari? Verse 27, so nagpakilala na siya ang Messiah. Oh, wow. At this point, His disciples came. Ito maganda. Okay. Nagulat sila. Bakit nakikipag-usap sa Samaritan, sa babae pa? Ano kayang pinag-usapan? Pero thank God ulit, hindi tayo kagaya ng mga disciple. Walang nagsabi, what do you seek? Or why are you talking with her? Ayan, walang nagganong-ganon sa Panginoon. Thank God for that. Walang, ay bakit Lord? Ano meron? Buti na lang ulit, wala ako doon. Verse 28, the woman then, naabutan naman siya, left her water pot. Di ba ate, iigib ka? Bakit mo iniwan ang water pot mo? Hello, nakatanggap siya ng mas mahalaga sa physical na tubig. Na-amaze siya, na-bless siya sa sinabi ng Panginoon. And you know what? Nagkaroon siya ng pag-asa. Nakalima siya, may pang-anim siya. She met the seventh man, and that is the Lord Jesus. I think so. This is only my own. I think tumigil na si ate mo. Or pwede naman, nag-asawa siya ng legit na. But anyway, going back, iniwan yung water pot. Went her way to the city. Sa nagpunta ang ate mo, hindi sa mga kumare. Hindi sa mga marites. Sa mga men. Hindi ko alam kung mga dating kliyente. Hindi ko alam kung mga ex. Pero sa mga kalalakihan pumunta. Siguro, she had, again, this is mine, okay? Huwag niyong i-a-adapt pa. You know, in our culture, di ba minsan comfortable tayo sa guys na friend. Okay? Kasi minsan sabihin ko siya, mamaya nakakalat na yun sa buong ano. Unlike mga lalaki. Pero may mga lalaki din parites. But anyway, sabi niya verse 29, come, hali kayo. May nakilala akong lalaki. Sinabi niya lahat ng buhay ko, all things that I ever did. Could this be the Christ? So sabi niya, siya na yun.
So pumunta sila, sumama sa kanya. Ngayon, habang sinusundo ni ate mo yung mga friendship niya, 31, sabi ng mga disciples, Rabbi, Master, di ba bumili pagkain? Di ba gutom ang Panginoon? Totoo naman gutom din siya physically. Uhaw din siya physically. In his humanity, gutom at uhaw. Pero verse 32, yan yung kukunin natin. Sabi niya, I have meat to eat that you know not of. So sabi, ay, may kinain ako na hindi nyo alam. No, sabi ng mga disciple, hala, sino nagpalalamove? Nagpagraba ang Panginoon? Sino nagbigay sa kanya? So, sobra silang in awe, sobra silang puzzled. Di ba sabi nga, aantay niya tayo dito, bibili tayong pagkain. Sino nagbigay ng pagkain sa kanya? Okay. Verse 34, sinabi ng Panginoon, ano ang pagkain niya? My meat is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Wow! Ano yung kalooban ng Diyos na ginawa niya? Meeting the woman and to finish the work. That is the cross. That is why the reason gave. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Diba? Jesus came to save us. So sabi niya, yun ang pagkain niya. Wow! Tingnan mo ang Panginoon, ano ang nakuha ng babae sa kanya? See, I told you, the woman rested from her kind of life. Siyempre naman, nakilala mo na ang Panginoon eh. Wala ka nang hahanapin pa. Amen? Napahinga siya sa pagbibilang. Natapos ang bilang ni ate mo at nakakuha siya sa Panginoon. Nakakuha siya ng wisdom, nakakuha siya ng knowledge, nakakuha siya ng living water, nakakuha siya ng hindi mababayaran yung nakuha niya sa Panginoon. Amen? The work of this grace was the meat of Jesus. Amen. It was His joy and His food to do His Father's will and to finish His work. Dito sa kaso na to, yung babae na punuan. The woman was so hungry and thirsty for love. Bakit ka makakalima at pang-anim? Hanap ng hanap. So this is word for us. Do not be looking for love at the wrong places. Unahin, kasi sasabi natin sa mga young people, sa mga single specifically, bago ka makipagrelasyon sa humans, hindi kayo pinagbabawalan, have a relationship with Jesus first. Para ililid ka ng Panginoon, hindi ka maliligaw. So the woman's thirst and hungry was filled at this point in time na hindi niya alam na talagang lagi naman siya pumupunta doon ng tanghaling tapat, pero oh my, it was her appointed time to receive and take from the Lord Jesus. And she did just well. Wow! At alam niyo may babae niya, naging preacher. Ganun lang ang usapan, di ba? Pinakilala niya ang Panginoon. Ganun talaga. Pag excited ka at nakilala ang Panginoon, naranasan mo pa. Hindi lang nakilala eh. Naranasan mo pa ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. I-share mo yan. Huwag ka madamot. Amen? Huwag nating susuluhin ang pagkakaalam natin sa kabutihan ng Panginoon. So yun yung naging object niya. Gusto niya gawin ang kalooban ng Panginoon. Yung babae, inabsorb lahat ng power ng Panginoon, kaya nakakalimutan ng Panginoon yung kapaguran niya. See? Siya ang nagbigay. This is interesting. Hindi ba siya ang nagbigay? Siya ang nagbigay sa woman, di ba? He gave the woman his time. He gave the woman the knowledge. He gave the woman the wisdom. He gave the woman yung hindi niya lahat, walang account sa Bible na lahat ng, the woman with the issue of blood, hindi niya sinabihan yun na ako si Kristo, ako yung this Samaritan woman, although hindi siya pinangalanan, kasi ang the glory must come to the Lord, hindi sa babae, but she did the good thing at the right time, at the right place. How about that? Amen ba? Amen? So sabi nga, napapagod ang Panginoon, pero pag pinag-usapan tungkol sa kalooban ng Diyos Ama, tungkol sa kaharian ng Diyos, nawawala ang pagod niya. Hindi ba ganun din tayo? Napapagod tayo sa physical, pero pagka nakakapakinig tayo ng salita ng Diyos, somehow, really, try it. Halimbawa, inabuta ka sa bahay, wala kang kasama, wala kang magdi-deliver and everything, you know what I'm saying? Nagugutom ka, come on, eat the Word of God. Huwag mo kainin yung Bible, pipilasin ka, papel, ganun. Eat the Word of God. It will bring you refreshment. It will nourish you. Alam niyo yan? Amen? And mind you, huwag kang mag-alala kung makakamiss ka ng 1, 2, 3 meal. Kaya ka may fasting eh.
Amen? Hindi po masama. Pero huwag naman palagi na lang hindi kumakain, di ba? Pero pwede naman minsan-minsan lang. Lagi ko sinasabi, I don't know if you remember, last Sunday, sinabi ko yan, pagka Sunday talaga, nalilate, yung second service, di ba, Mr. Elena? Pag nagsi-second service, nalilate tayo mag-lunch. We do not mind, di ba? We do not mind. Hindi tayo magkakasakit. Hindi tayo And I tell you, you feel yung gusto mo, di ba? Really, that is the truth. So that is what the Lord Jesus felt at this point in time. Kaya nga, amazed yung mga disciples, sino nagbigay ng pagkain? Kasi mga disciples kagaya din natin sa natural. Which is hindi naman mali. Kaya lang, hindi nila alam lahat. So the Word of God is very important. Anybody here, or every time you are taking time to listen the Word, to read the Word, okay? May nagpipreach o sa mga bahay nyo, you are eating. You are eating. Kumakain ka nun. Kasi why? Dapat lamang. Sapagkat sabi nga daw, I think it was, Copeland nagsabi, maraming believers na pag tiningnan niya daw, ang papayat ng mga spirit. Pwede pa lang sabihin niya, no? Halimbawa, may mag-asabi siya, "Hoy, ba't ang pet-pet mo ngayon? Ang taba naman ng spirit ko." Ibig sabihin, o kaya malaki, hindi na, okay, let me make myself clear. Hindi naman porke chubby-chubby, malaki ang katawan, mas masama ang salita, maganang kumain. Siguro lakas kumain. No, don't take it against the person. Di natin alam ang kanyang sitwasyon. Baka kailangan niya kumain talaga, whatever. Pero I'll tell you, if we are eating physical food, let us eat spiritual food. Huwag nating, huwag natin dietin. Ayan. Dinadiet natin ang mga physical bodies natin, which is good to some extent. Anything that is too much is bad. Sobra naman diet na yan. Ano ba naman yan? Okay? Iba naman, sobra naman. Anything in moderation is good. But anyway, so kung we are taking care of our physical bodies, take care of our spirits. Amen? Our soul. Ito ang nag-expire, pero our spirit and soul, dapat yan ang pinapakain natin. Ang pakain natin sa soul, renewing of mind, that is the Word of God. Amen? So, how important the Word of God? Si Job 23:12, sabi niya, I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. See? Sabi ni Job, ako mas gusto ko yung salita ng Diyos kaysa pagkain. Pero Job, pwede naman kumain din. Now, sa DRB, I have not departed from the commandments of His lips, and the words of His mouth I have hid in my book. So, tinatago niya. BBE, I have never gone against the order of His lips. Totoo naman yan, si Job, sobrang follower ng Panginoon yan. Kaya lang, hindi niya naintindihan at the time. Nung tinesh siya ng kaaway, akala niya si Lord din yun. So, hindi po si Lord. Now, sabi niya, I have never gone against the orders of His lips, the word of God daw. The words of His mouth have been stored up in my heart. So, tinatago niya raw sa puso niya. So, kayo ganon, huwag niyong hahayaan yung salita ng Diyos pasok sa kabila labas. Alam niyo, ang gagawin niyo, ang papasok sa kabila, lalabas sa kabila, mga negative na sinasabi ng mga tao sa'yo, number one, or mga bad news. Bad news, wag mong, papasok ang bad news, ay, hindi ko papalabasin. O, ano nangyari sa'yo? Yan ang pasok sa kabila, labas sa kabila. Pero when it comes to the Word of God, let it enter this side, and then takpan mo yung kabila. Hindi pwedeng lumabas ang salita ng Diyos. Kailangan, that's why, di ba, out of the abundance of your heart, the mouth speaks. Kaya, sometimes di mo napapansin pag kinakausap kita pertaining to your issue, and then sasabihin ko sa'yo, we will pray, and then you will say, mabuti nagsasabi naman, oh, thank God na lang, sister. Yan. So, I parang ina-assess ko, nasan ka spiritually, nasan ang faith mo, dun out of the abundance of the heart. Amen? Kaya naman pag may nagsabi naman na, you are healed, sabihin, hindi po, gagaling pa lang. Sister, kaya nga we are believing it's a done deal. Okay, ESV, I have not departed from the commandment of His lips. I have treasured the words, the Bible, more than my portion of food. So sinasabi niya, treasure niya yon. Anong ibig sabihin pag tinitreasure mong salita ng Diyos? It is a deep reverence. Sobra kang nagbibigay galang, nagbibigay pugay, nagpapahalaga sa salita ng Diyos. Parang precious possession. Sino dito may precious possession? Yung iba, mga young people, yung cellphone siguro. Tayo naman na mga young ones, siguro relo, okay, singsing, kwintas, ano pa, sapatos, bag.
di ba? Iniingatan natin, ini-store up natin ng maayos. Why not do it to the Word of God? Amen? So now, let's go to Proverbs 2 verse 1. How important the Word. Sabi, my son, if you receive my words and treasure up my commandments with you, making your ear attentive to wisdom. See, the Word of God gives you wisdom. Inclining your heart to understanding. Yes, if you call out for insight and raise your voice for understanding. If you seek it like silver and search for it as for hidden treasures. See? Alam nyo, the main business of life is not to avoid fatigue or to seek the supply of our temporal wants. Okay po iyan, pero hindi lang po yan ang mission natin sa buhay. Magtatrabaho para makabili ako ng ganito, okay po yan, pero hindi po dapat siya ng primary reason natin. Ang reason natin ay gawin ang kalooban ng Diyos. Amen? And the will of God is in His Word. Isn't God good? Jesus said, yung will of God that sent me, tsaka to finish His work. Yun yung sinabi niya na naging pagkain niya. Okay, sige, para matapos natin lang itong aking outline today, yung Samaritan woman, she rested from her relationships, amen? And then she took from the Lord Jesus. Nakakuha siya, right? Nakakuha yung babae sa Panginoon. Ito pa isang babae na to nakakuha sa Panginoon, the woman with the issue of blood. Bakit? Alam natin ang story, di ba? Kahit bawal, gusto niya eh. May gusto siyang mangyari. Dapat ganun tayo. Yung faith natin, it has, dapat may corresponding action. Ang action is that you are loved by God, sabi ni Pastor Junian, and you are the righteousness of God. Alam mo yun, and you will act on your faith. Ibig sabihin, itong babae, talagang at the time, lumabas siya kahit bawal, kasi gusto nang gumaling. Sino ba naman ayoko sister, okay pa ako, isang taon na ako nandito sa banig na sakit karamdaman. Hindi. Di ba? So thank God, dumating ang kanyang jubilee. So nalaman natin, Mark 5:30, nung hinawakan niya yung laylayan ng Panginoon, immediately the woman was made whole. But Jesus said, immediately knowing in himself that virtue had gone out of him. Wow! Galing naman ng babae. Gusto ko yun. Hahawakan lang yung laylayan ng Panginoon, makukuha yung power ni Jesus. Sino gusto nun? Now, literally, wala si Jesus, wala yung damit niya. Anong hahawakan mo ngayon? By faith, His Word. Amen? Sabi niya, di ba, lumingon siya, sinong humawak sa akin? Sinong humawak sa damit ko? Di ba? Bakit? Sabi niya, nalaman ng Panginoon na may nawala sa kanya. Hindi naman ninakaw ng babae. Ibig niya sabihin, power had come out of me. Napunta sa babae. Wow! Sinong gusto nun? Kunin mo sa Panginoon. Kunin mo lang, sister. Sabi sa katabi mo, kunin mo lang. So, alam niyo ba yung sinabi diyang virtue or power? Dunamis. Diyan galing ang dynamite. Sobrang lakas niyan. Wow! Miraculous power. Miracle ba yung tinanggap ng babae? 12 years without stopping the menstrual period. Ability, abundance, mighty, strength, yun ang nakuha. You know what? Jesus wants you to take from Him. Kunin natin. Paano, sister? By faith. Di rin tayo umabot. Anong totoong oras po? Pasensya na po. 10:40? 10:41? Sige. Pwede bang 5 minutes na lang? Sayang eh. Kasi kailangan natin puntahan to. Nung dadali ng Panginoon sa promised land, ang Israel, ito rin yung taking, hindi ako maalis sa aking line. Nung dadali ng Panginoon ang Israelites to the promised land, okay? Sabi ng Panginoon, Exodus 3:8, so I have come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up from that land to a good and large land. Now, ito nangyari. Di ba, from Israel, dumaan sila sa Red Sea, hinati ng Panginoon para makalakad sila sa dry ground. And then dumaan sila sa wilderness. Wilderness is a desert. Hindi ba? But the Lord provided. So you may think you are in a desert right now or in the wilderness right now, but God's provision doesn't stop. Amen? So they were provided there. Now the issue is because of karareklamo, the 11-day journey took them 40 years. Pero 40 years, alam mo ba, hindi nasira. Wow, wala yatang ganun ngayon, madam. Yung sapatos na 40 years. Ilan taon na yung sapatos mo? 40 years na.
Sabi ng Bible, yung mga sandals nila. Kasi iba, sabi mo, saan sila bibili doon ng damit? O, papatay ng hayop. Hindi ko na alam. Pero sabi yung sandals nila, hindi nag-worn out. Sobrang provision ng Panginoon. But anyway, kaya lang nagreklamo nung dumating yung 12 spies, yung narinig nila yung 10 spies na nagsabi, di natin kayang pumak, may mga giant doon, may mga blah blah blah, di ba? So sabi nila, Numbers 11:5, nagreklamo na, buti pa sa Egypt, meron kaming fish, libre. Bakit hindi libre, kuya? Eh, ikaw ang kukuha, huhukayin mo. Alam mo ba, cucumber, melon, leeks, onions, garlic, yung mga iyan na kinain nila doon, kailangan nilang hukayin. Maghihirap muna para makakain. Buti pa daw yun. Anong buti pa yun? Eh, samantalang sabi ng Panginoon, dadaling ko kayo sa lugar na ganito, ito ang kakainin nyo, pipitasin nyo na lang. Di ba? 13:23. And they came unto the brook of Eshcol and cut down. Naalala nyo, 2 tao humawak ng cluster of grapes. So baka hindi yung grapes natin ngayon. Baka malalaking grapes yun. Kasi mga giant nakatira dun eh. Kung yung grapes natin ngayon nakakain, 9 feet, 12 feet tall, parang munggo na lang yun. So I believe, malaki ang grapes na yun. Malaki. Di ba ganun ngayon na-amaze tayo sa Amerika? Di ba sabihin natin, ba't ang lalaki yun? Doon, mga talong, mga apple. Mga apple natin dito galing China o ganyan, no? Yung dati, wala ng 10 pesos. 25 pesos, di ba? Pero sa America, pati yung, I remember Mama Angel now, yung strawberry, mga strawberry natin, ganda, mga nasa Baguio dyan, baka naman, okay. Maliliit na ganyan, doon ganyan, strawberry. So, totoo, may mga ganon. So, sabi, when God provided for them in Canaan, pipitasin na lang nila eh. Yung grapes, yung pomegranates, yung mga figs, walang backbone breaking. Di ka mahirapan, di ba? Kasi sabi nga ni Lord, ayaw niyang nahihirapan ka. Amen? So, nagreklamo sila. Kaya nangyari? It took them 40 years. You know what? Alam ng Panginoon, God wants you to know that when He provides for you, you will see a flow of provisions coming your way. And all you need to do is just to stretch your hand. Lord, take it. Lord, it's mine. Ayan, imayin nyo na yan. Wow. Imayin nyo na yung mga pangako ng Panginoon. It belongs to you. Faith is the hand for the last. Faith, di natin narating yan. But anyway, babalikan natin yan. Faith is the hand that takes from God. And He is easy to take from. Kuha ka lang daw sa Panginoon. Kunin mo by faith. Did you receive something today? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Wow, sayang. May dinagdag ako pero for lack of time. Di bale, hindi pa naman tayo, kung di pa darating ang Panginoon, okay? Mapupuntahan pa natin yon. Let's pray. Father, we thank you once again, Lord. Yes, kagaya ng Samaritan woman, Panginoon, kinatagpo mo ang pangailangan niya. Di nga niya alam, Panginoon. You know, I just remember today, parang the woman was okay na sa kanyang buhay at this point in time. Although, we may say na iwas siya ng iwas, kaya siya umigib ng ganong oras. But you know what? Her jubilee came. Your jubilee will come. It's on its way. Anong jubilee on, sister? When the answer for what you are praying for finally came. Hindi alam ng babae, yung araw na yung pala, normally lang siya, normal lang yung ginagawa niyang pag-igib ng ganong oras. Hindi niya alam, God is meeting her at that point, at that place, at that hour. Isn't that good? Father, maraming salamat. I pray for my brothers and sisters na makatagap sila ngayon ng iyong salita, na madali lamang kumuha sa iyo, Panginoon. Ang pagkuha sa iyo ay by faith. So today, we are declaring, we are receiving everything you have provided for on the cross. Healing, provision, peace, abundance, prosperity, long life, long and satisfying life. Father, we receive them all. They are all for us. Sabi nga ng Bible, Lord Jesus, when you meet the Samaritan, ikaw ang nabusog. By giving to us, church, by giving to you, natutuwa ang Panginoon. Anong ibig sabihin nung siya ang nabusog? Satisfied ang Panginoon. He is more than satisfied that we are taking from Him. He is more than satisfied. He is more than happy that we are enjoying the fruit of His labor.
Jesus paid the price for our sins. Enjoy His forgiveness. Jesus took our sicknesses and diseases. Enjoy His divine health, divine healing. Jesus gave us life in abundance to the full until it overflows. Live an abundant life today. Sobra kamahal ng Panginoon, kapatid. Pwede yon. Live your life freely and lightly. Take from the Lord and rest. Father, we thank you. We worship you, we honor you. In the mighty name of Jesus, everybody say, Amen. Shalom, shalom. I'll see you again next week.